Ayan, so good afternoon sa ating lahat, class. So our topic for today, or this is our first topic in our midterm. So dahan-dahanin lang pa rin natin same as usual ha. So for today, dahan-dahanin daw na pag unang bungad baka puro formula. Type yes if you can see the screen. Nakita ba? So yes, for today class, yung first topic natin sa midterm, we will be talking about axial compression and tension, axial compression / tension, and bending. So, kumbaga, yung mga topic kasi natin, no, nung prelim is, for example, meron tayong beam, di ba? So, ano siya? Kumbaga, parallel sa ating surface. But for today, our topic is axial compression and tension. So, kumbaga, yung ating load na i-analyze is kuan siya, kanang perpendicular sa atong surface. Okay? Sige lang, inaynayan lang nato. So, kumbaga, combination siya ng compression, tension, and bending. Ayan. So, kumbaga, bending stress tsaka compressive or tension nga stress giisa. Okay ba? So, kumbaga yung bending tsaka yung axial natin is kanang same siya na naga-occur sa ato ang surface na yun, sa ato ang object nga ina-analyze. Okay? So, paano siya pag-compute? So, take note class, di ba, meron tayong dalawa. Actual na stress and our computed stress. Di ba? Design stress. So, kapag F na maliit, di ba, actual. Pag FA is, sa tawag na, katong may actual, then ang isa, allowable. Ayan. Allowable. Allowable stress. So, kumbaga, i-compare natin sila, no? The ratio between our actual and allowable kapag less than siya sa 15 or equal sa 15, so etong formula yung gagamitin natin. FA over FA plus FBX over FBX. So kapag axial, di ba, wala tayong X and Y axis, pero pag kay bending, meron tayong X and Y. Again, di ba, yung ating load na kino-compute is combination between axial and bending na ta. So, plus FBY over FBY. Yan. Di ba? So, if that is less than or equivalent to 1, yan yung ano natin, pag-compute. So, if yung ating ratio ng actual tsaka allowable is greater than 0.15, so, eto naman yung gagamitin natin na formula. Hala, kataas. FA over FA plus CMX, FBX over 1 minus FA, actual na siya, over FEX. Sa x-axis ha, pag may x-axis, pag may y-axis, times FBX plus CMY, FBY, 1 minus FA over FEY, FBY must be less than or equal to 1. So, yung FE dito, F prime of E, ito yung kanyang formula, 12 pi squared E over 23 KL sa bending divided by RB squared. So, nandito sa baba yung ating mga variables and its meaning. Pag FA, that is compressive or stress or axial stress, P over A. Pag FB, bending stress. So, kumbaga ha, pag malaki yung ating, amigas, malaki yung ating naka-caps lock,
that is allowable. Pag small letter, actual siya. So, ang LB natin, ito medyo familiar, no? Yung nandito. Ito yung past topic natin sa column, no? So, compressive stress last time, no? Axial compression to siya. So, pag LB is unsupported length about the axis of bending. Yan, kapag RB, that is the radius of gyration about the axis of bending. Para na. So, meron tayong tinatawag class na CM. Kung sa'y tawag anang na IFE, sir? F prime of E? Wala mo, nag-variable lang po siya. Ambot kung nabagi siya specific gid nga pangalan. But dito, no, F prime E naman po ito gibutang dito. So, try lang natin. Hanapan ko lang din, no, kung naabagid siya pangalan ng gid niya. So, proceed tayo. Again, yung CM po natin, that is a constant depending upon our prevention sa side sway. Kumbaga na siya support sa pag-side sway. So, kapag side sway is not prevented, no, ibibigay naman nun sa problem natin kung meron ba o wala. So, pag not prevented, automatic yung CM natin dito sa formula, itong dalawa, substitute ka lang ng 0.85. Pero kapag side sway is prevented, we have two categories. No? Open notes lagi, pero at saka po ng formula kung hindi ka kabalo paggamit, di ba? So, first category, no? 0.85 for members whose ends are restrained against rotation in the plane of bending. So, kumbaga, natay pang-prevent sa rotation. Tapos, 1 yung ating CM kapag whose ends are unrestrained against rotation. So, kumbaga, may prevention siya sa side sway, pero yung sa ating rotation, wala. Pag meron, 0.85. Pag wala, 1. Next, another category, for members not subjected to transverse loading between their support. So, ibig sabihin, wala tayong transverse loading. So, malalaman natin yun mamaya sa problem kung meron ba o wala. So, CM is 0.6 minus 0.4 M1 over M2. So, kumbaga, if we have I joke day to day. Ang Fe is iron sa chemistry, no? So, again, proceed tayo dito. Pag meron tayong dalawang moment na hindi equal, so ito yung gagamitin natin as value of CM. Okay? So, actually, sayo naman gid ni siya kaning sundan lang gid nato, no, step by step lang gid mo siya pag-analyze o dapat familiar din tayo sa ating mga formulas. So we have FT over FT, ayan, pag tension, no, okay, pag compression class, no, daghan kay siya steps ara. Ibig sabihin, for example, natay for example, sa compression is natay beam, natay load, no? Compression siya, tapos nabutay load sa taas para sa bending. So, kapag ganyan, di ba, compression, mag-bend siya. No? Pero kapag kadagdag mangod sa bending, ang axial, di ba? Axial is perpendicular sa ato ang cross-section. Pero kapag kay tension kasi class, for example, another drawing, we have our beam, then meron tayong loads pero pahila siya, pahila. No? Pahila ba? So, natay load sa taas, ara. So, kapag ganito yung ating situation class, naka-tension yung ating axial na force, so hindi siya makakadagdag sa pag-bend, di ba? Kasi pag ganito, no, mag-bend man na siya. Kadagdag pag na siya, kaya mag-compress man, mag-bend. Pero pag tension kasi, di ba, no, mainat, so dili siya mag-bend.
So even though nga naatay bending gapon because of this load sa itaas, no, ito yung actual natin na loads, hindi siya makakadagdag. So that's why pag axial tension na mubo kayang formula, mao lang din diretsyo. Ana ha, kasi pati alam mo, hala sir, compression lagi sir, daghan kay tag formula, daghan kay consider. Pero pag axial tension, isa lang. Ft over Ft plus Fbx over Fbx plus Fby over Fby must be less than 1. Ayan. So, kumbaga, pang test natin to class kung safe or hindi. Kung maglapas ganina og 1, ibig sabihin your member, yung ina-analyze natin is not safe. So, kumbaga, pang checking nato ni kung safe ba to ang section or member. Ana ha? Simuha na mo sir, asang answer dra sir, wala lagi equals. Dapat i-compare lang nato siya sa 1. Okay? So, wait lang na nag-chat. Kasi importante ni. You have been removed. O, tudloin na si Alvarado, si Gerald. Kung saan. Wait lang ha. Okay, proceed tayo. So, ano lang ha, pang checking na to na niya kung safe ba or hindi. Wait. Okay, let's proceed with our problem. So a simple beam is 4.5 meters in span, carries a concentrated load of 300 kilonewton. So beam atong i-analyze dire at its midspan and is subjected to an axial tensile force of 250 kilonewton. So ang FV daw natin, no? So ato ang allowable shearing stress. Diba tama ba? Allowable, no? Allowable is 248 MPa. So we have 3 sections are being considered as follows with their corresponding properties relevant to this problem. So kumbaga, meron daw tayong tatlong I-beam. Itong I-God, W, tawagan na po. I-test daw nato siya individually kung sino yung pinakamagandang gamitin kung ito yung loads natin. Okay ba? So tulo ka section. Gihatag naman po the moment of inertia, yung area at depth. So I think we don't need to draw this one. Diba? Hindi na tayo kagamit ng thickness sa flange, thickness ng web, kasi nandito naman din yung data. So number 1, among these 3 sections, sino daw yung pinaka-lowest axial tensile stress? So kumbaga, kung sino silang tatlo, sino yung pinaka-mas, sino yung matibay? Tama, di ba? The lowest axial tensile stress man. So, kumbaga, kanang kinsa ang mas gamay og axial tensile stress, kumbaga, mas okay siya gamiton. Di ba? Number 2, lowest maximum bending stress. So, ibig sabihin, sa kailang tatlo, sino daw yung lowest na bending stress? Ibig sabihin, siya yung mas matibay. Okay, mas mahandle gud niya, mas mapagamay gud niya ang bending stress, mas mapagamay gud niya ang axial tensile stress. So siya mas okay gamiton. Then number 3, safe and economical section. So test natin, di ba? I-test di ba nato to using these codes, no? Coming from NSCP. Again, hindi safe kapag lumampas ng 1. So, i-compute na to, dapat lesser than 1. So, kung mula pa sa 1, hindi siya safe or not adequate. Okay, so proceed tayo. Sige, hinahinay lang ta. So, here, meron tayong drawing.
based sa ating representation based sa ating problem kanina. So recap lang natin, may 300 sa midspan. Tapos kuan lang ni siya, simply supported. Tapos meron tayong axial tensile force. As you can see, ito, 'di ba? Na natay drawing. Highlight lang nako. Para natin arrow. And luckily, binigay niya tensile. Ito, tensile force. So ay salamat. Sa kadaghan-daghan na tong formula ganina, dili na to nagamiton tanan, eto lang yung gagamitin natin. Kasi axial tension, no? Yung ating axial na load is naka-tension, no? Nakabira. So, medyo mubo lang ni siya nga solution. Okay? So, proceed tayo. Again, test natin isa-isa sino yung pinakamaliit yung kaniyang axial tensile stress. Pag tensile stress, syempre, force over area lang, compressive stress or axial stress, P over A. Diba? Perpendicular sa surface, gitagaan naman tag area. Ayun, rakayo. P over A na siya. So, lagay natin dito. Number 1. Lowest. Wait lang, padaulsan ako. Lowest axial tensile stress. Okay, so isahin natin. First one is si W24 by 55. Pangalan na siya klasa, pangalan na siya sa ato ang I-beam or wide flange. Nice specification siya ba? So, mo ni ang iyang mga properties. So, again, hinahanap natin is FT. Sorry, murag dako ra kaya tong T. So, that is simply P over A. Yung point load natin, di ba? Divided by area. So, in this one, gawin nating MPA. So, naka-Newton millimeter squared. So, yung 250 kilonewton, gawin kong 250,000 Newton. Then, divided by area ng W24 by 55 based dito is 0.010 meter squared. Pero yung kailangan natin dito, class, is naka-millimeter. So, 0.010 meter squared. I-multiply lang natin ng in every 1,000 millimeter, we have 1 meter. Pero, naka-squared. So, paki-calculator class. Ay, 1,000 ba? Oh, tama, 1,000. Tama na, 1,000. So, 250,000 divided by 0.010 times 1,000 squared. What is our answer in millimeters? Sakto. Sakto, no? Gusto niya akong bangko. Sakto. Yes, sir. Sakto. 25. Sakto. Butatog 0, para chuy tanawon. MPA. Okay. So, bilisan natin. Same lang yung steps na gagawin natin sa tatlong remaining na sections. So, next is W21 by 62. So, ang FT natin dyan is P over A pa rin. Sulat na lang natin. Equals
P natin is same pa rin. So, ay na lang to i-resign ng i-calculate. Ilisi lang siya og area. Divided by 0.012. Na unit check na mo taas ha. So, dari adin ako mag-unit check. 1,000 squared. So, mahimo na siyang mm squared. Ayan. Pila? 20.833. Sige. So, again even though na nasulat na nako, pwede lagi apon maghabol og sulat. So, 833. MPA. Next and last, we have our section W21 by 68. FT natin is just the same, P over A. So, list din lang ng ilalong class. Divided by 0.013 1,000 squared mm. Lo! Shock. mm squared. The next day, ay binakong na-erase tanan. Na-erase tanan, undang to ay. What is our answer? That is 19.231. So naman to? 19.231 MPa. So upon inspection, syempre, tanawa lang gamitan lang imong matagod, no? Upon inspection and comparison, yung pinakamaliit natin na stress is coming from our section W21 by 68. Yay! Ito na to og indication answer. Okay ba? So, pag common sense yung gagamitin mo, wala tayo common sense, sir. Pag common sense yung gagamitin mo, titingnan mo lang yung area, di ba? Kung sino yung mas malaki ang area, siya yung mas maganda. Diba? Mas liliit yung ating stress if our area is big or large, di ba? So our answer is 19.231 coming from our section W21 by 68. So pagdako, mao ginay-nindot. So pag inana sir, ako ang poste sunod 1 meter by 1 meter. Pwede. Kaya para pag nailinog, no, mo likay na lang ng linog kay isa ka metro imong poste or imong beam. So, that's why natay second category dapat economical. Dapat barato or sakto lang siya nga safe. Di po pwede nga hastang safe Kaya maurot itong kwartaan na. So, na siya. Okay? So, proceed tayo next. Letter or number 2. Sulat natin number 2. So, number 2. Lowest maximum bending stress. Okay. Sulat natin. Lowest maximum bending stress. Sige daw, class. Paki-type daw sa tong chat box. Ano sa formula na to sa bending stress? Topic man na to na sa prelim. Blank, blank over blank. Saan man to siya? Blank, blank over blank daw. Yes, how about the others? Memorize kayo. Biskan pag-way index card day, sir. That is MC over I. So, isa-isahan na to silang solve.
MC over I yung ating gagamitin. So, same pa din, no? Start tayo kay W24 by 55 FBX. Sa x-axis ata. So, wala tayong bending stress upon our y-axis kay tension man ta. No? Tawag nun? Tensile. Ayan. Naka-tensile man ta. So, wala. So, FBX lang ta. Wala tayo FBY ha. Okay ba? So, sa x-axis, romanggod siya mag-bend, kumbaga. With respect to our x-axis. Okay. So, proceed tayo. FBX is equivalent to MC over I. Pero ang problema, wala tayong moment. So, moment sa ta. Mmax. Sige daw. What is our formula? Prelim gihapon. Pag natay point load sa gitna, what is the formula for our moment maximum? May index card lang ta, sir. Oh, may index card lang yapon ta sa midterm. Pantay mo din kabalo mo gamit sa index card ha. So that is PL over 4. Again natin. PL over 4. So substitute po natin. P natin is 300 kilonewton. Length natin is 4.5 meters. And then that is all divided by 4. Sige daw, class calculator daw. What is our Mmax? Save sana ako ha. Yes, that is 300. How about the others? 337.5. 337.5 kilonewton meter. Okay, substitute natin. M or moment natin is 337.5. Okay, ang 5 na balik ko. Kilonewton na siya. Meter. Nya, i-convert man na to into Newton millimeter. So, times na to 1,000 na. Nya, dalawa man siya i-convert. So, naka-squared. So, para mahimo siyang Newton millimeter. Next is C. So, kapag C, di ba, yung maximum moment para makakuha tayo ng maximum bending stress, yung C dapat natin is from our neutral axis papunta sa outermost fiber. Diba? Kung natay drawing ha, sige, drawing anong load na to. Parehas ang puno sila dagway. So, kung example, wide flange, naka-marshal I-beam. Diba? Our C is from our neutral axis papunta sa ating outermost fiber. C. Muna kinahanglan ang depth. So, therefore, this is divided by sa sita ha, kay W24, ang depth niya is 598. So, i-divide lang nato na 0. I-mm na lang ako diretso class ha. That is 598 mm divided by 2. Wala. Kuha man na, para makakuha tag maximum bending stress, neutral axis, papunta sa outermost fiber. So, divided by 2, ang total depth. Morning depth. Ano to? Blah. What's happening? Ano sa to? Naghang. Buguya ay. Sige lang. Balik lang tagsulat. Naghang siya tapos kahit siya katanggal. Sige na lang. Naging kinabuhi siguro.
Wait lang. I-X na ako ha. Hanggang siya kalit. Natanggal pag itong isulat. May na lang, gisave na ako. Naray portion nga nawala. Anyway, sige, move on ta. Move on. O, tanaw sa mo ha. Sulat-sulat sa ako. Natanggal man good. So, we have 337.5 kilonewton meter. Tapos, moment na to, 337.5 times 1,000 squared para maging Newton meter. Ang C natin is half ng depth. That is 0. Dito na ta. 558 mm. Divided by 2. Ayan. That is all divided by our inertia. Naka-meter pa yun. 0.000,558. Palisdan pa yun. No? So, i-times na to og 1,000 tapos raised to 4 man. So, raised to 4 para may mo siyang millimeter raised to 4. Ayan. Okay. So, paki-calculator while ga-drawing ko diri sa atong I-beam nga natanggal. More representation na to gani. Oy! Wait lang. Asa man to gi-manufacture nga pangit man kayong dagway. Oh, tama na. This is our NA, neutral axis. So, ito yung tinatawag natin na C. Then, ito yung ating total depth, D. Wala na. 180.847. 180.847 MPa. Sakto kayo. Save din na to. Tanggal na po din. Proceed tayo. Again, list din na lang class. No? So, pag FBX ng ating W21/62, no, change lang nato si C tsaka si I. So, therefore, yung ating M, same pa rin, 337.5 times 1,000 squared Newton meter. Tapos, si C natin is nag-iba, yung total depth. So, that is 533 mm divided by 2. And that is all divided by 0.000,554 times 1,000 raised to 4. Okay, class, paki-calculator po. What is our FBX? 598, di ba dapat, sir? 598. Okay. Opo, 598 na siya. Ilisan ko lang ha. 10. Or what? Sige. Ang C598. Oo, di-change ko na. 162.353. 162.353 MPa. Ayan. Next and last, FBX tayo ng section W21/68. So we have MC over I.
Ano to? M, same pa din, 337.5, 1,000 squared Newton meter. Millimeter de. Millimeter. Lang may nagpapirma. 537 mm divided by 2. Then this is all divided by 0.0006. One six. Na naman guro may answer. The answer is 147.108. 147.108 MPa. Ano man? Yan. 987 ang first sir. Kay mali akong pagsulat. So 180 point. Tama na. So siya ang mali. Sige. So answer natin dito, 'di ba, yung tanong is lowest maximum bending stress. So si gyapon ang nag-yield og lowest bending stress. No, same gyapon yung reason. Malaki yung kanyang area, therefore malaki din yung kanyang tawag nito, yung kanyang inertia. Ang kagandahan din niya is kubol siya. Kubol. Diba? Kasi mas taas siya, kung mas taas ang imuhang section, medyo hina siya or weak. Tanawan ninyo iyang depth, 537 lang. Kung mas nitibay pa jud siya tungod ana. Okay? So, our W21 by 68, yung lowest maximum bending stress, 147.108. Okay na? Next, proceed na tayo sa ating number 3. Ito, number 3. Safe and economical. If FT is 0.6, FB is 0.66. Okay? Sige. Start tayo. Letter C. Letter C natin is, ano yan? Safe and economical. Section. So, para malaman natin kung safe, gagamitin natin yung formula kanina, and luckily, naka-tension siya or axial tension yung ating load, di ba? Pahila siya, pahila. So, ito yung gagamitin natin. Hindi natin gagamitin itong napakahabang mga formulas. So, FT over FT. Ulat ko muna ha. So, we have W24 by 55. Tapos, FT over FT plus FB over FBX
ay FBX din nga small. FBY over FBY equals. Ano na, compute na nato siya. So, ang FT natin, ito FT na to, ara. Axial tensile stress, 25. O, ano natin, 25. Divided by FT, yung actual natin, ay, tawag nito, allowable. So, pag allowable, binigay naman sa atin, 0.6 of FY. FY natin is, hindi binigay. Ay, dara, FV, muna siya. Si shearing, no? Or tensile, muna siya. 248. So, that is 0.6 times 248. Naka-MPA ha, ang ibutang. Plus, next is bending tayo. So, FBX and FBY, take note dito, wala tayong bending sa y-axis. No? FBX lang ni. No? Si FBX lang ta. Kay, ano naman, pababa naman siya. So, sa X lang siya mag-matter. Okay? So, canceled out natin. Cancel out. 0. So, FBX natin kanina na-compute. That is 180.847. 180.847 divided by FBY. Binigay naman, no? 0.66 ng FY. So, ang FY na gagamitin natin is ito pa rin, si FV. Okay? So, 0.66, 0.66 of 248. Yan. Paki-calculator po. What is our factor of safety? 1.273. Ay, as in, nalapas, 1.273. So, 1.273 is greater than 1. Therefore, not safe. Dili daw siya safe. Dili pwede gamiton. Kaya mahugmak daw ni siya. Next, W21 by 62. So, same pa din yung formula natin. Kung mo nalang sulat, ano? So, that is, FT natin kanina sa W21 by 62 is 23.833. 23 class o 20? Itong kaganina. Namalik yung sulat, no? Tanawan ako yung mga comments. 20. So, mali deko. Sige, balik na dari. Control P. $20 eh. Tara. Sige. Tingnan tayo. 20.833 divided by 0.6 times 248. Then yung kanyang bending divided by 0.66 times 248. So yung bending gani. 162.353. 162.353. Pila? Ayan. Pila? 1.132.
Unsa man na? Sensya class na ay mga gapapirma. Okay, so 1.132 is greater than pa rin siya sa 1. So therefore, this is not safe. Not safe. Last tayo. W21 by 68. So even though, no? Kan pa siguro answer nato ni ba, no? Not safe. Di gapon siya pwede. Sige, try na to. So, sa 21 by 68 na tayo. 19.231. 19.231 divided by 0.6248 plus 147.08. 147.08 0.66 by 248. Pila na siya, class? Tulat ko na lang, ha? Tsagaan na lang ako ni. FBX over FX plus F. Cancel out 0. 1.028. Na, 1.028. Puro man din ni dili safe, no? So, not safe. So, even though na si W21 by 68 is siya yung pinakamaliit yung bending stress tsaka yung axial, huwag yung puntay labot, ana. Kaya not safe man siya. So, hindi pa din siya pwedeng gamitin. So, pwede lang, no? Kung buta siya plate doon sa taas, kung sa prelim na to, para magamit ni mo siya, dungagan ni mong inato. 0.997 ako, sir. I-double check daw, basi na mali lang ka og butang. Sige. So, again, not safe. Anong safe and economical section. So, lagyan din dito, wala. Every section is not safe or no adequate section. Ito na to. Therefore, no adequate, ito tamang spelling, no? Adequate section. No adequate section. Okay? Mao nang answer na to. Kaya wala man. Wala may okay sa ilaha. Yes po, mao na nang answer na to. Okay ba? Questions? Na lang, sundan lang na to itong steps. Luckily, no? Puan, dili ka nila kigamit. Dili siya compression. So, ang next na to na, next example natin, siguro ma-involve na ni siya. Pero, tama na. Tama ka, pero tama na. Kaya lang sa ininayan na to. So, once again, class, thank you for listening. Kaya lang sa attendance tayo, type your surname,
Kasala nga, then present. Again, thank you. So again, tomorrow, our next topic ato, gamito na nato itong taas. Compression na tayo. Ngayon lang na to. Taas man good na siya. Taas siya. Hinebe ako mag-explain. Ugma na lang yun. Wala, 1 hour na klase lang sa ata. As alang ha, paki-send na present. Goodbye class. See you again tomorrow. Nawala na noon tatay. Sir, nawala sir, pumunta na sir. Sir. Apa ka diya, sir? Tama na, Gus. Pray na kay, pray na kay. Sir, napakadala sir, pwede ko pa-send balik sa katugong activity good sa kwan sir. Quantity sir, kadi na lang mo ma-access. Sir. Okay, tayo. Of course.